At para ilatag ang kanyang mga plano sa kanyang panunungkulan, kasama natin ngayon si Chief PNP General Nicolas Torre. Magandang umaga, General Torre. Good morning, sir. At good morning sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa. May mga tanong po kayo kay General Torre. Ang pinakamaganda pong, isa sa mga pinakamaganda niyang programa ngayon ay yung Quick Response Team ng Philippine National Police pagdating po dun sa pagtawag para respondehin yung mga nangangailangan nating kababayan, lalo na pa mga biktima ng krimen. Well, sir, yung 3-minute quick response ay nagawa na natin before no ako nanungkulan bilang Quezon City Police District Director. At ngayon ay replicate natin first sa Metro Manila at later on sa mga major centers ng buong bansa at later on sa buong bansa na. So, this is in compliance to the directive of the President to make the police more visible on the streets, more active in its mandate of preventing and solving crimes that's happening around us. So ngayon, unahan ko na kaagad, sir, unang sistema kaagad nito ay baka may makita kayo ng mga police boxes, police PCP, presinto na nasasarado na. Isasarado natin kasi kung wala rin lang investigasyon na nangyayari dyan sa mga presintong yan, ibig sabihin ang pulis yan ay dyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hihingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong yan. Hindi doon sa police boxes na yun kasi walang equipment doon at walang materials doon at walang facility doon para sa investigasyon. So rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin, kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga police boxes na sarado na at nangailangan kayo ng police. So, ganito po yon. Pinapamemorize ko sa police to. Huwag nyo na kaming hanapin sa presinto or huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila, darating kami sa loob ng 5 minuto. So yan ang aming pact sa ngayon. Sa NCR, 5 minutes muna. No. So, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, kami ay darating sa loob ng 5 minuto. Anywhere in Metro Manila, yan ang gagawin natin in the next 1 month. Bigyan nyo kami isang buwan para magawa yan. Pero kung ngayon nasa Quezon City, dati nagawa na natin yan dyan with the support of the local government led by Mayor Joy Belmonte. So sa ngayon, sa utos ng ating presidente, ni President BBM, gagawin natin lahat ng ito sa Metro Manila first and then sa buong bansa. Go ahead, Maurice. Sir, magandang umaga po. So, yung sinasabi niyo po na bigyan kayo ng 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, magiging 3 minutes na? Kasi ang title is 3-minute quick response team. 5 minutes muna because we are starting it in Metro Manila sa ngayon. Yes, I understand. After 1 month. After mga You are 3 months, waiting for magiging 3 minutes na yan. 3 minutes, after 3 months. Mga 3 months, 3 minutes na yan. Sir, sa iba pong issue, yung kaugnay po dun sa direktiba ninyo na paramihan ng mahuhuling mga drug suspect. Una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga pulis na manghuli para lang may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging basehan nito? Paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang police force or team kung halimbawa paramihan ng mahuhuling drug suspect? Maraming salamat, Maris, sa tanong na yan at this will be a very, very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs, okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisa naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan para mawala ang criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan. Iisa ang paraan, alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisa ang paraan. Hulihin natin. Hulihin natin. Huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado.
Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form ng gumawa ng information ang piskal at i-transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-try na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigil lang tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, tapos na rin ang trabaho ng pulis yan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila, walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin, human rights, basic human rights, ang right for counsel. Nandyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW. Kuha sila ng PAW, asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating Inspector General ng IG, ang IG natin ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa ombudsman, sa pleb, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang pulis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney may be accorded to you. For follow-up, sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug war or to intensify the anti-drug campaign, but it is for the entire criminality. Pero yung laging nagiging issue kasi, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya, not necessarily for drugs, pwedeng yung baril or whatever. Paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magkokompetisyon yung mga pulis at yun nga, baka ma-pressure sila. How do you maintain the integrity of the process para we understand that there's IAS, merong mga legal processes na pwede silang puntahan, pero para hindi na sana humantong na magrereklamo pa sila, the integrity of the process itself should be maintained. How will you maintain this? Alam mo, Maris, we have to trust the process, no? Alam ko, mahirap na sabihin niya na we have to trust the process. Pero the choice is here. Pumunta ang ating kababayan, ang mga kababayan natin pupunta sa pulisyan, pupunta sa presinto. Bakit? Humihingi ng redress. Sir, tulungan nyo kami kasi may mga adik doon sa aming, may mga adik na tambay doon sa aming daanan. Anong gusto yung sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila doon. Or manghuli tayo. That's a choice. No. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa paglabag ng kanilang karapatang pantao. Sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, daanan nila, maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga pulis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, dadami ang mga mag-aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, gagawin ng mga pulis na dahil may kota, walang kota ho, walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Ng ebidensya, paano nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko may-assure sa'yo na hindi nila gagawin, pero pag ginawa nila, i-dismiss ko sila sa serbisyo, ikukulong ko sila for um,
incriminatory machinations. And mind you, nung sa CIDG ako, merong naimbestigahan kami yan hanggang ngayon nasa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang bypass na hindi naman totoo. So hanggang ngayon nasa kulungan. Yan ay even without without the warrant of arrest and wala pang pulis sila eh. So essentially, I placed them in the custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So they really cannot, unless they will resign, they cannot violate that order. Okay, Because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. okay, susunod you. na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes, sir. Good morning, General Torres. Sir, the CHR Commission on Human Rights earlier raised concerns over your directive, Paramihan System Directive. They're saying that historically daw, such a framework has incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights. How do you ensure po that na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations? Thank you. Ito po ha, ulitin ko, buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then we will liaise with them, we will talk to them at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang pulis, we will very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila, so isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng pulis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng pulis na walang basihan. So CHR will be asking the CHR and we will partner and will fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Tuesday New, DZWB.